Sa iba pa pong balita, inilatag naman ni Pangulong Aquino mga hakbangin upang palakasin pa ang kakayahan ng ating Philippine Navy pagdating sa pagresponde tuwing panahon ng pangangailangan. Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang pagsasalita sa anibersaryo ng Philippine Navy. Si Rocky Ignacio para sa detalye. Nanindigan si Pangulo Aquino na ipaglalaban ang mga teritoryong pag-aari ng Pilipinas. Pinangunahan ng Pangulo ang ika-115 anibersaryo ng Philippine Navy sa Naval Station Pascual Ledesma, Fort San Felipe, Cavite City. Batid po natin sa paglipas ng panahon, patuloy din ang pagdagsa ng mga hamon na susubok sa katatagan natin bilang bayan. Nariyan ang mga banta mula sa loob at labas ng ating bansa at ang peligrong hatid ng mga kalamidad sa buhay at kabuhayan ng ating kababayan. Sa ating agenda na mabuting pamamahala, malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas at kaya nating pumalag at ipagtanggol ang sarili tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Ang gusto natin, maramdaman ng Pilipino ang seguridad at kaligtasan nasaan man siyang panig ng bansa o mundo. Ito ang unang pagkakataon ng Fort San Felipe ang nagsilbing platform ng Command Anniversary. Ito rin ang unang pagkakataon na nagsama sa okasyon ang Pangulo at Vice President Jojo Marbinay matapos ang midterm elections. May tema na Navy on Adventure of Honorable Service to our Maritime Nation. Pagpapakita ito ng pagtalima sa tuwid na daan ng Administrasyong Aquino. Ayon sa Pangulo, dahil sa masinop na pamunuan, mabibigyan ng iba yung proteksyon ang mga Pilipino sa panahon ng kalamidad, sakuna at iba pang pangangailangan dahil sa pagdating ng mga modernong kagamitan. Kasama na dito ang BRP Ramon Alcaraz, ang Hamilton-class cutter na darating sa bansa sa Agosto. Nauna na naglaan ang Pangulo ng inisyal na 75 bilyong pesos sa ilalim ng AFP modernization. Pagdating naman po ng Agosto, dadaong na rin sa ating bansa ang pangalawa nating Hamilton-class cutter, ang BRP Ramon Alcaraz. Sa tulong naman na makabalikat natin sa Kongreso at Senado, nilagdaan natin noong Disyembre ang revised AFP Modernization Act na magbibigay na sa ating AFP Modernization Program. Sa pagsasabatas nito, maglalaan tayo ng 75 bilyong piso bilang paunang pondo sa unang 5 taon ng implementasyon ng programa. Nakapila na nga po ang mga proyekto natin para sa Philippine Navy sa ilalim ng batas na ito. Nariyan ang plano natin pagbili ng 3 multi-purpose attack craft o MPAC, 8 amphibious assault vehicle, 2 frigate at anti-submarine warfare capable helicopter at iba pang mga helicopter para lalong mas sumigla ang ating air group. Pati na po ang pagpapabuti ng ating communications, intelligence at surveillance system. Kasunod ito, muli rin tiniyak ng Pangulo ang pagpapatupad ng iba pang benepisyo sa mga kasundaluhan bilang pagkilala sa kanilang matapat na pagganap sa tungkulin. Kabilang na dito ang 21,000 housing units na maaari ng malipatan. Gate ng Pangulo, tapos na ang yugto ng pagbaliwala sa katapatan ng mga sundalo sa kanilang serbisyo. Malinaw ang panibagong mandatong ipinagkaloob sa atin ng taong bayan. Ang ituloy at lalong palakasin ang mga reformang sinusulong natin sa tuwid na daan. Ating may ilan pa rin umaligid at nakikisakay lamang sa ating agenda ng pagbabago. Konting lingat lang natin, umaamba na silang ibaba ang angkla sa ating paglalayag at ihinto ang ating pag-aarangkada. Kaya naman, patuloy tayong maging mapagmatsyag upang hindi na tayo muling maanod pabalik sa baluktot na kalakaran. Sa tumitibay at buwibilis nating paglalakbay sa tuwid na landas, patuloy po nating pairalin ang hinahon at pagtitipi sa bawat pagkakataon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Cavite City.